Jesus. Purihin at lawalatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless po sa makalangit na awitin na ating inalay sa ating dakilang Diyos. Nawang mga papuring awit na ito ay magbigay lugod at luwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At minsan na pa sa mga oras na ito sa ating pagpapatuloy ng ating banal na programa, tayo muna ay sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo para sa ating pagkinig ng salita ng Diyos. At tayo po'y pakalangisan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Let us pray. Hallelujah. Dakilat mo pagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is hope. There is power. There is healing, salvation, redemption in the name. We believe in Thee, there is Lord. We trust in Thee, there is Jesus. And in Thy words, O Lord, put Thy words in mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama namin sinasaway, aming ginagapos ang lahat ng demonyong mga balakid at hadlang sa aming pakinig, sa aming pangaral. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen, 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 and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect and cherish to the blessed teaching, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved Honorable Evangelist Wildy Almeida, and beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At loving respect to our beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga anak, apo, at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, na patuloy po nating ipinapanalangin, mga minamalang gabay at patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanilang buong pamilya, sapagkat batid po nating lahat, minamahal, na hindi po biro ang mga tungkulin na nakaatang sa kanilang mga balikat bilang mga minamahal inatasan sa kasalukuyang panahon ng ating mahal na Panginoon upang mamahala sa napakalaking gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't wag na wag po natin kakalimutan na every time na tayo po'y dumadalangin, isama po natin palagi sa ating panalangin ang mga anak, ang buong pamilya ng ating kagalang-galang na pastor, na sila po ay patnubayan at gabayan ng ating mahal na Panginoon kung paanong ginabayan at pinatnubayan ng ating dakilang Diyos ang ating mga magulang sa Panginoon, ay gayon din nawa ang kanilang mga anak. At sa lahat po ng ating minamahal na mga webcast viewers around the globe, na patuloy pong sumusubaybay at mga minamahal nanonood sa ating banal na programa, ang biyaya at kapayapaan ng ating mahal na Panginoon nawa ay sumagana po, minamahal, sa inyo pong mga buhay. Pagpalain po kayong lubusan ng ating dakilang Diyos sa lahat po ng ating mga kapatiran mula Luzon, Visayas, sa buong Mindanao, mga minamahal dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga, Western Mindanao, sa lahat po ng ating mga Muslim brothers, mga minamahal na patuloy pong nanonood sa ating banal na gawain, mga minamahal at mga kapatiran po natin sa ating pananampalatay sa mga nearby outreaches, ang Diyos po ang magpala sa inyo. Sa lahat po ng ating mga kapatiran, mga minamahal na nasa abroad, sa ating pong mga seafarer at sa lahat po ng ating mga OFW, na mga kapatiran na patuloy pong tinitiis ang lungkot, tinitiis ang pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay, mga minamahal, matugunan lamang po ang kanilang mga pangailangan. At ganun din naman po, mga minamahal, sobrang nabibless po kami sa inyo sapagkat ang inyong priority, mga minamahal, unang-una ay ang maging kasangkapan upang makatulong sa pinansyal na pangangailangan ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga kapatiran po natin abroad, mga minamahal sa dako ng Malaysia, sa lahat ng ating mga kapatiran doon, mga minamahal, na nakita po namin sa comment section ang inyong pong mga pangalan, ang inyong mga lugar, at kami nagagalak, mga minamahal, na patuloy po ninyong sinusubaybayan, sinusuportahan ang gawain ng ating dakilang Diyos. Sa dako ng Malaysia, sa mga kapatid po natin, sa dako ng Singapore, at sa dako ng Australia, sa dako ng Cambodia, mga kapatiran po natin, mga minamahal, sa Western Asia, at maging sa dako po, mga minamahal, ng China, sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Abu Dhabi, sa dako ng Qatar, sa dako ng mga minamahal Saudi Arabia,
sa dako ng Alcobar, sa mga kapatid po natin mga minamahal sa dako ng Italy, Milan, Italy at saka Malta, Italy, mga minamahal sa mga kapatid po natin sa dako ng Canada, mga minamahal sa Grand Ferry at maging sa dako po ng mga minamahal Calgary at mga isa kapatiran po natin sa dako ng New Zealand, sa dako ng Switzerland. Hindi naman po namin kayo maisa-isa, mga minamahal, ngunit ang aming panalangin sa pangunang panalangin ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal, ang kapayapaan ng Diyos ay patuloy pong maghari sa ating mga puso. Ang kapayapaan na galing sa ating mahal na Panginoon ay patuloy, mga minamahal, na manahan sa ating kaisipan upang tayo po'y maging payapa sa lahat ng oras sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa gabing ito, mga minamahal, huwag po natin sayangin ang sandali sa ating pangaral ng ating nasalita ng Panginoon para po sa akin, mga minamahal, bilang mga ngaral, isang napakalaking pribileho po, mga minamahal, na tayo po ay malayang-malaya pa na nakapangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat darating ang panahon, mga minamahal, ang ganitong uri ng mga minamahal kalayaan sa pangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ito ay pipigilan ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad po ng nasusulat sa Biblia na darating po ang panahon ng tag-uhaw at panahon ng tagutom. Ito po hindi tagutom sa pagkain, ito po hindi tag-uhaw sa inumin. Ang ibig sabihin po nito, mga minamahal, ito po spiritual. Ito po patungkol sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, darating ang araw kung paano naganap ito sa panahon ng mga apostoles na sila po ay pinagbawalan, mga minamahal, mangaral ng salita ng ating Panginoon patungkol sa daan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito po, mga minamahal, ay magaganap din sa ating kapanahunan ngayon na darating ang araw, in public ipagbabawal ang pagdala ng Biblia, in public ipagbabawal ang pagbabasa ng Biblia, in public ipagbabawal ang ganitong uri ng mga minamahal gawaing spiritual. Kaya't habang tayo po ay malaya pa, habang tayo po ay may pagkakataon pa, pasalamatan natin ang kalayaang ito na ipinagkakaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa gabing ito, mga minamahal, pag-aralan natin ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkain ng ating mga kaluluwa, sapagkat ang ating mga kaluluwa, mga minamahal, hindi natin ito mapapakain ng mga material na pagkain, kagaya ng pagkain na mga minamahal nagiging sustansya sa ating pisikal na katawan. Ang tanging pagkain ng ating mga kaluluwa, walang iba kundi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ang Kristiyanong, mga minamahal, palaging naglalaan ng oras, naglalaan ng panahon sa pagkinig ng pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tiyak na bagay, mga minamahal, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang spiritual ay, mga minamahal, malusog at tunay na masigasig sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat ito ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Ihanda po natin ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, minamahal, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about that topic, the peace that protects our heart and mind. Peace that protects our heart and mind. Mga minamahal, ang kapayapaan na siyang nag-iingat ng ating mga puso at ng ating mga isip, mga minamahal. Napakahalaga na maging protektado ang ating puso, ang ating mga isip, mga minamahal, at walang iba na tagapag-ingat ng ating puso at ng ating isip, kundi ang kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So sabi ng Biblia, sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang ating pinakamamahal na Panginoon, He is the Prince of Peace. Mga minamahal, not only mga minamahal Prince of Peace, but He is also mga minamahal peace. Hindi lamang po siya prinsipe ng kapayapaan. Siya mismo, mga minamahal, ang kapayapaan. Kaya kapag tanggapin mo si Kristo, hayaan mo siyang maghari sa puso mo, hayaan mo siyang maghari sa isip mo, hayaan mo siyang maghari sa buong pagkatao mo, sapagkat yun po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kung ating pag-aaral ng kasulatan,
pag-aaralan natin ng Biblia, mga minamahal, sasaliksikin natin ang salita ng Diyos, yung mga minamahal, layunin ng ating mahal na Panginoon, ang tao, mga minamahal, ay pagharian niya ang puso at isip ng tao. Kaya sabi ng Biblia, ang Panginoon ay kumakatok sa puso at isip ng bawat pintuan ng ating puso at isip. Kumakatok ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung hahayaan natin siya na maghari sa ating mga puso, mararanasan po natin, mga minamahal, ang kapayapaan. Sabi ng Biblia, the peace that passeth all understanding. Ibig sabihin, may experience natin, mga minamahal, mararanasan natin yung kapayapaan na hindi masayod ng kaisipan. Mararanasan natin yung kapayapaan na hindi maririp, mga minamahal, ng kaisipan. Ibig sabihin, hindi kayang ipaliwanag, mga minamahal, hindi kayang maarok, hindi kayang maririp ng isip ng tao. At ang sabi ng Biblia, ito po yung kapayapaan na inihahanda ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sinumang taong nagtitiwala sa Kanya, sa sinumang taong isusuko ang kanilang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Although na yung salitang pagsuko, mga minamahal, para sa mga taong walang alam, sa mga taong kulang ng pangunawa sa salita ng ating mahal na Panginoon. Yung isang salitang pagsuko ay malaking pagkatalo, mga minamahal, sa isang larangan ng laro, anumang mga sports o larangan ng palakasan. Kapag ikaw ay sumuko, ikaw ay talo, mga minamahal. Pero kakaiba ang pananaw ng salitang pagsuko kapag ikaw ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, lalong-lalo na kung isuko mo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, nahayaan mo, mga minamahal, ang ating buhay na Diyos, mga minamahal, ang siyang magmanipula sa buhay mo. Because this is spiritual manipulation. Hayaan mong Panginoon magmanipula sa buhay mo, at ang Diyos, kapag siya nang magmanipula ng buhay mo, mga minamahal, ang buhay mo itiyak na bagay, 100%, magiging maayos ang takbo ng buhay mo dahil ang nagmamanipula, nagpoprograma ng buhay mo ay ang Diyos na siyang Diyos ng kaayusan. Kaya sabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoon, hindi lamang po siya prinsipe ng kapayapaan. Siya mismo ang kapayapaan, mga minamahal. Kaya kapag tanggapin mo si Kristo, isuko mo ang buhay mo sa ating mahal na Panginoon, ma-experience mo yung kapayapaan na hindi pumasayod, kapayapaan na hindi maririp, mga minamahal ko, ng sanlibutan. Kaya sa unang talata, basahin po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. In English version, mga minamahal. John chapter 16, verse 33, mga minamahal. Ano pong sabi ng Bible? These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In this world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Sa Tagalog, kaya hindi po. Ang mga bagay na itong sinasalita ko sa inyo, upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. So, mga minamahal, punto por punto ang sinabi ng Biblia. Ito'y sinasabi ng mahal na Panginoon. Salita ng Diyos ba, mga minamahal? Dahil tayo pong mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung unang panahon na wala po tayo sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi natin na-experience yung kapayapaan nating nararanasan ngayon. Yung kagalakan ng puso at kaisipan, hindi po natin yan nararanasan. Bakit, mga minamahal? Wala pa tayong pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paano tayong matututong magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon? Wala tayong alam sa salita ng Diyos. Pero mula nang tayo po'y, mga minamahal, nakarinig ng salita ng Panginoon, nagkaroon tayo ng pangunawa sa salita ng Diyos, nagtiwala tayo sa katapatan ng Diyos, nagtiwala tayo sa mga pangako ng ating mahal na Panginoon, ayon sa kanyang mga banal na salita, mga minamahal, nagkaroon tayo ng buong pusong pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, na-experience na natin yung kapayapaan. Ito'y dahil sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At huwag po natin kakalimutan na ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Kagaya ng sinasabi natin kanina, mga minamahal, ang kapayapaan walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo mismo. Gayon din ang kanyang mga banal na salita. So ma-experience mo yung kapayapaan, kagaya ng sinabi ng Biblia, these things I have spoken unto you that in me, sa akin, may kapayapaan kayo. Ito'y salita ng Diyos, hindi po ito salita ng tao. Kaya kailangan po natin gawin ay, mga minamahal, maging confident po tayo sa salita at pangako ng ating mahal na Panginoon na 100%, ito po'y magaganap sa buhay natin.
Kaya mga minamahal, hindi man tayo mayaman, hindi man tayo tanyag, hindi man tayo nagkakamal ng salapi, ordinaryo lang estado ng ating mga buhay, but we experience peace dahil ito po yung pangako ng Panginoon that in me ye might have peace. Ibig sabihin, kapag maglingkod ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, 100% mararanasan mo yung kapayapaan na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang sabi niya, in this world ye shall have tribulation. Makakaranas kayo ng kahirapan. Makakaranas kayo ng kawalan, mga minamahal. But in me ye might have peace. There is tribulation, yes. Pero sabi ng Panginoon, in me ye might have peace. We experience difficulties, but in Jesus, mga minamahal, may kapayapaan. Amen? Tayo po'y maka-experience na kapayapaan. Meron pong mga hardship na buhay, meron pong mga pagsubok, meron kahirapan, minsan kawalan, mga minamahal. Pero ang pangako ng Panginoon, sa akin ay meron kayong kapayapaan, mga minamahal. That is peace that passeth all understanding. Ang sabi rito, kapayapaan na hindi masayod ng kaisipan, kapayapaan na hindi maririp ng kaisipan. Sa sanlibutan, makakaranas tayo ng kapighatian. Ito po'y totoo, mga minamahal. Dahil sa paglilingkod, hindi lang po puro rosas, mga minamahal, ang ating dinadaanan. Sabi pa nga ng Bible in mga minamahal, John chapter of Philippians, amen, chapter 1:29. Anong sabi ng banal na Biblia? Mga minamahal, sabi ng salita ng Panginoon, God chose us not only to believe but also to suffer for His name's sake. Hindi tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon upang manampalataya lang, mga minamahal. Hindi po doon nagtatapos ang pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Dahil balikan po natin, hindi po tawang tumawag sa atin. Hindi po tawang pumili sa atin. Ang pumili at tumawag sa atin, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So tayo po ay tinawag, pinili ng ating mahal na Panginoon, not only to believe on Him, but also to suffer for His name's sake. Tayo po ay makakaranas, mga minamahal ko, ng kahirapan. Sabi ng banal na Biblia. Sa Tagalog po, pakitagalog po ng Philippians 1:29. Ano pong sinabi ng Biblia, mga minamahal? Tayo po ay tinawag, pinili ng ating mahal na Panginoon, hindi upang maniwala at manampalataya lamang sa Kanya, pagkus tayo po ay makakaranas, mga minamahal ko, ng tinatawag na kapighatian. Sapagkat sa inyo ipinagkakaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. So there's tribulation in serving the Lord. There's difficulties in serving the Lord. Ipapahintulot yun ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi tayo magiging matibay kung puro pagpapala lang, mga minamahal. And don't expect na kapag maglingkod ka sa mahal na Panginoon, walang pagsubok. Don't expect na kapag maglingkod ka sa mahal na Panginoon, walang kahirapan. Then minsan, ang ibang Kristiyano, nag-question na Lord, bakit mula nang naglingkod sa iyo, ako sa iyo, naranasan ko yung kahirapan. Pero pang ibang Kristiyano na, sabi niya, mahal na Panginoon, 13 years ako sa ibang sekta. Ngunit bakit nung ako'y dumating sa Jesus Miracle Crusade, mas lalong bumigat ang pagsubok? Dahil siyempre, mga minamahal, nandiyan ang kaaway. Hinahadlangan tayong pumasok sa kaharian ng langit, maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Kaya't left and right na tayo po ay pinapahirapan ng kaaway. Yan po ay pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi po gagawin ni Satanas ang anumang bagay sa mga naglilingkod sa Panginoon, not unless na sila'y pahintulutan ng ating mahal na Panginoon. Just like Job, si Job nakaranas ng iba't ibang uri ng kahirapan, pero yun po ay nasa ilalim ng kapahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya kay Peter, ano pong sabi ng Biblia, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal, hiningi ni Satanas sa kamay ng Diyos si Peter, mga minamahal. Hiningi ni Satanas sa kamay ng Panginoon si Pedro, mga minamahal, upang ligligin, sabi ng Biblia, katulad ng mga minamahal, pagliglig, minamahal ko ng trigo. So, ibig sabihin, may kapahintulutan. Lahat ng pagsubok na naranasan mo, mga minamahal, may kapahintulutan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero take note, sabi ng Biblia, hindi ahayaan ng Panginoon na dumating ang anumang pagsubok sa buhay mo, sa buhay ko, na hindi makakayanan ng ating mga pananampalataya. So, ibig sabihin, mga minamahal, God knows our load limit. God knows our capacity.
Each and every one of us, He knows our capacity. He knows our load limit. Alam niya yung kakayahan mo. Alam niya yung percentage ng lakas mong espiritual. Kaya hindi niya hayaan ang pagsubok ng higit sa iyong pananampalataya. Alam ng Panginoon kung 80% ang pananampalataya mo, hindi siya magbibigay ng pagsubok ng 90%. Because He knows na yung pananampalataya mo ay 90% lang. Kaya nga sinabi ng Biblia, hindi magbibigay ang Panginoon ng pagsubok na hindi makakayanan ng iyong pananampalataya. Ano naman ang mahal na Panginoon? Bangis naman ng Diyos kung siya magbibigay ng pagsubok higit sa ating pananampalataya. So siyempre, kung 90% ang faith mo, bibigyan kayo ng pagsubok, hindi po higit sa iyong pananampalataya. Maaring mga minamahal 85, 89, pero hindi higit ng 90% na iyong pananampalataya. Kung 50% ang iyong pananampalataya, hindi siya magbibigay ng pagsubok ng higit sa iyong pananampalataya. Pero ng ating pinakamamahal na po, unfair naman po yun. Kung 50% lang yung faith natin, bibigyan tayo ng 80%. Siyempre, mga minamahal, mabubuwal tayo. Siyempre, mawawala tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang faith natin, 50% lang, tapos binigay ng Panginoon 90% na pagsubok. Hindi po ganoon ang ating mahal na Panginoon. Alam niya ang sukatan ng ating pananampalataya. Kaya, mark my word, mark the word of the Lord, na kapag may pagsubok na dumating sa iyo, mga minamahal, rest assured na yun ay kaya ng iyong pananampalataya dahil pinahintulutan niyo ng Panginoon, hindi upang tibagin ka, hindi upang matisod ka, hindi upang ma-disappoint ka, hindi upang mawala ka sa paglilingkod. Ang purpose ng mahal na Panginoon, mga minamahal po, para mga minamahal, mas strengthen yung faith mo. Sapagkat hindi tayo titibay, hindi tayo lalago. Tingnan mo yung mga tulay. Pagkatapos gawin ng tulay, pinapadaan nito ng mabibigat na mga truck, mga minamahal. Pero may nakalagay doon 15 tons, mga minamahal na capacity, yun lang mga makakadaan doon sa tulay. Siyempre nga naman, 15 tons yung capacity ng tulay, padadaanan mo ng 25, 30 tons. Masisira yung tulay, mga minamahal. Ganon din po yung pananampalataya natin. Magkaroon tayo ng malawak ng pag-unawa. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, papagtibayin natin ang ating mga pananampalataya. Manalangin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon na i-increase ng Diyos yung ating pananampalataya. Just like the apostles did, mga minamahal. They pray that the Lord may increase their faith. Sila ay nanalangin, huwag puro pagkain, huwag puro pera, huwag puro bahay ang ating ipag-pray, mga minamahal. Dahil yung mga pagpapalang material, kusang dumarating na lang yan kapag nahihipo natin ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung higit nating ipanalangin, mga minamahal, yung mga espiritual na mga bagay na makapagbibigay tibay, lakas upang tayo makapanatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal hanggang sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya gayahin natin yung mga apostles, they pray. They pray to the Lord that increase their faith. Ganon din po tayo, manalangin tayo na Panginoon. Every time na tayo po'y nagpipray, umaga, tanghali, gabi, anong oras na tayo po'y mananalangin, huwag natin kakalimutang ipanalangin na Lord, please, Lord, increase our faith. Sapagkat kapag tayo po'y buong pusong nagtitiwala, sabi po rito mga minamahal, serving in Jesus with confidence produce peace that passeth all understanding. Yung paglilingkod sa mahal na Panginoon, meron kang full confidence, yung buong pagtitiwala ba sa ating pinakamamahal. Siyempre, pag nagtitiwala ka ng Diyos manggagamot, pagdating ng karamdaman, hindi ka mababalisa, hindi ka mababagabag, mga minamahal. Dahil tayo po ay, mga minamahal, nabubuwal, dahil nauunahan tayo ng takot, natatalo tayo sa maraming pagsubok, dahil nauunahan tayo ng takot, nauunahan tayo ng pagkabalisa, nauunahan tayo ng pagkaduwag, tayo po ay nababagabag, tayo po ay nababahala. May mga bagay na hindi naman dapat natin ikabahala, pero bahalang-bahala na tayo. May mga bagay na hindi naman dapat natin ikatakot, pero takot na tayo. May mga bagay na hindi naman dapat natin ikabalisa, pero balisang-balisa na tayo. Dahil sa ating pagkabalisa, dahil sa ating pagkatakot, mga minamahal, sa mga bagay-bagay na dumarating, hindi tayo nagiging payapa. Amen? Hindi napapayapa ang isip. Bakit ka mapapayapa? Paano kang mapapayapa ang puso mo? Paano mapapayapa ang isip mo? Sabi ng Biblia, mga minamahal, be anxious for nothing, but through prayer and supplication.
huwag tayong mabalisa sa maraming mga bagay. Dahil kapag mabalisa ka sa maraming bagay, matakot ka sa maraming bagay, na hindi naman dapat katakutan, mga minamahal. Amen? So, mga minamahal, that is negative motivation, mga minamahal. Iba po, kagaya po ng minsan, mga minamahal, dapat ay panampalataya natin na ingatan tayo. Tingnan mo, may mga Kristiyano, may mga tao nagsasabi na, hindi ako lalabas ng bahay. Dahil baka pag lumabas ako ng bahay, makaapak ako ng balat ng saging. Pag makaapak ako ng balat ng saging, matutumba ako. Kapag matumba ako, mababagok ang ulo ko. Kapag mabagok ang ulo ko, ma-hospital ako. Pag ma-hospital ako, wala kaming paggastos. O pag nasa hospital ako, walang bantay ang kalabaw, walang bantay ang mga hayop, ang baboy. So makita mo, mga minamahal, tinatakot mo yung sarili mo na hindi pa po nangyayari, hindi pa naman dapat katakutan, hindi ka pa naman dapat mabalisa, hindi ka dapat mabagabag, pero dahil sa iyong mga minamahal, negatibong pangunawa, mga minamahal, hindi po yung pananampalataya. Ang puso mo, ang isip mo, punong-puno ka ng pag-aalinlangan, tinatakot mo ang sarili mo, nababalisa ka dahil tinatakot mo, binabagabag mo, mga minamahal, ang sarili mo. Kaya, paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan sa puso, sa isip, na tinatakot mo ang sarili mo, nababalisa ka sa maraming mga bagay, pero alam po ninyo, ang Kristiyanong panatag palagi ang kalooban dahil alam niya, nakasama niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong bagyo, kahit anong baha, kahit anong unos, kahit anong problema, kahit anong kahirapan, kahit anong suliranin, dahil panatag ang kanyang puso na hindi siya pababayaan ng kanyang ama na nandoon sa langit, matutulog kang mahimbing katulad ng pagtulog, mga minamahal ko, ng isang bata. Matutulog kang payapa, gigising kang payapa. Mga minamahal, matutulog kang panatag, gigising kang panatag. Matutulog kang, mga minamahal, walang pagkabalisa, gigising kang walang pagkabalisa. Dahil, mga minamahal, ang alam mo, sa puso mo, sa isip mo, tapat ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, na siya'y nangako na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayan. Oo, papahintulutan ng Panginoon ng pagsubok, papahintulutan ng Panginoon ng kahirapan, pero hindi ka hahayaan ng Diyos na mag-isa. Ibig sabihin, hindi ka niya iiwan. Papahintulutan niya ang karamdaman. Pero in the end, mga minamahal, iyo pa rin ang tagumpay dahil kasama mo ang mahal na Panginoong Hesus. Yun po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya't kakaiba kapag ang salita ng Panginoon ay na-absorb sa puso mo, kakaiba kapag ang salita ng Panginoon na-absorb sa isip mo, dahil hindi ka nababalisa, hindi ka natatakot. Yes, nararanasan natin yung pagsubok sa buhay, pero panatag ang ating kalooban na meron tayong Diyos na kailanman ay hindi tayo pababayaan. Ano pong sabi ng Biblia? Lumakad man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Kaninong salita ito? Ito'y salita ng mahal na Panginoon. Lumakad man tayo sa mga lalim ng dagat, hindi tayo malulunod. Sino ang nagsabi nito? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito'y pangako ng ating mahal na Panginoon na hanggang sa katapusan ng araw, hanggang sa dulo ng daigdig, mga minamahal, ay sasamahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ito salita ng tao lang. God is faithful in all His promises, in all His word. Ang Diyos, mga minamahal, ay tiwala tayo na gagawin niya ang kanyang mga banal na salita. Kung si MacArthur nga nangako na babalik siya, ang sabi niya, I shall return Meron siyang palabra de honor. Bumalik si MacArthur, mga minamahal, sabi niya, I shall return, babalik ako. O kung si MacArthur nga, merong word of honor, how much more ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya, pag magtiwala ka sa salita ng walang bahid ng pag-aalinlangan, minamahal. Ulitin ko po, kapag magtiwala ka sa salita ng Panginoon, hallelujah, nang walang bahid ng pag-aalinlangan, mga minamahal, magiging panatag sa lahat ng panahon ng puso mo. Kaya kahit Kristiyano, maraming Kristiyano, miyembro na, mga minamahal, ng ating gawain, walang kapayapaan. Bakit? Balisang balisa. Bakit nababalisa? Bakit natatakot? Kulang ng tiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kaya ang sabi rito, serving in Jesus with confidence, it produce, mga minamahal, peace that passeth all understanding. Hindi maririp na kagalakan, kapayapaan ang ma-experience mo. Na kahit ang ulam mo, mga minamahal, ay asin lang, magtataka ka, masaya ka. Naalala ko, nung ko may bagong worker pa lamang, nagtataka ko yung mga kapwa ko manggagawa, year 1991. Nag-start po ako maging manggagawa. Mga minamahal, sa dako po ng mga minamahal, Barbo, Dulag, Leyte.
Kasama ko po yung aking beloved father at saka yung mga kapatid ko po, ilan sa mga pinsan ko, ilan sa mga manggagawa. Nagtataka ko mga minamahal na pagkatapos ng puri. Sila po'y pumasok sa kwarto at meron po silang dalang chicheria. Isang balot lang ng chicheria, ang tawag po noon sa chicheria na yun ay sapari, yung cornic na prenito, mga minamahal, mabibilang mo kung ilang peraso ang laman. Sila'y tatlo pinaghati-hati nila yun, mga minamahal. Pagkatapos uminom ng isang basong tubig, ang saya-saya nila, mga minamahal. Hindi ko maintindihan, hindi ko maunawaan anong klaseng mga tao ito. Hindi naman ito mga alien. Pero halos walang makain yung time na yun. Yun lang ang kinain nila pagkatapos ng puri. Yun lang ang pinagsalo-saluhan nila. Pero ang sasaya nila, walang blessing, walang sweldo, pero ang sasaya nila. Minsan gabi lang kumakain, minsan wala kang pagkain. Mga minamahal, dahil at that time, start ng pioneering ng church, talagang hirap na hirap ang mga manggagawa noon, mga minamahal, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. Yung mga manggagawa noon ang hahaba ng leeg, mga minamahal. Dahil makita mo sa grabing trial, sa lasulang makain. Pero nagtitiis sila, ang saya-saya nila, mga minamahal. Doon ko po naunawaan na ang totoong kagalakan pala na kailangan ng tao hindi nagmumula sa material na bagay. Ang kagalakan pala, mga minamahal, na kailangan ng tao, wala sa pera, wala sa magandang bahay, wala sa magandang sasakyan, wala sa kaibigan ang totoong kagalakan. Mga minamahal, wala sa salapi ang totoong kapayapaan. Mga minamahal, doon ko nalaman na kahit pala hindi ka mayaman, pwede kang maging masaya. Kahit pala, mga minamahal, hindi sobra-sobra ang iyong pera, mga minamahal, pwede ka palang maging masaya. Na as long na nasa puso mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, as long na matuto kang magtiwala, as long na matuto kang umasa sa ating mahal na Panginoon, ang kapayapaan, minamahal ko, ay iyong mararanasan. Kaya, in early church, sa panahon ng mga apostles, kagaya ng sinabi ng Biblia, there is tribulation in serving the Lord. In me, he might have peace, but in this world, he shall have tribulation. Ito po yung nangyari sa buhay ng mga early Christians, early church. Ito po yung tinatawag na doomsday, the day of execution. Napakaraming mga Kristiyano ang pinahirapan dahil sa kanilang pagsunod sa landas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nito, some of them, mga minamahal, they are plotted by lions. Yung iba sa kanila pinapalapa, they are plotted by lions. Sila po'y pinapalapa sa leon, mga minamahal. Ito po'y execution sa kanila. Ang gusto kasi, mga minamahal, ng mga persecutor noong unang mga panahon sa mga early Christians, mga minamahal, patayin ang lahat ng Kristiyano upang wala nang sumunod sa landas ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil dumadami ang mga believers, dumadami ang mga followers ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kailangan nilang patayin ang maraming mananampalataya upang magbigay ng matindi, terribling takot, mga minamahal, doon sa gustong sumunod kay Kristo. Kaya lang nagtataka sila, the more na marami silang pinapatay, the more na marami ang naglilingkod sa Diyos, the more na marami mga minamalang nananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Sila po'y pinapanood sa isang malawak na arena, maraming mga nanonood sa kanila, tuwang-tuwa ang mga nanonood, habang ang mga believers ay mga minamahal, linalapan ng leon. They are plotted by lions, mga minamahal. Some of them are stoned unto death. Binabato sila, just like Stephen. Binabato sila hanggang sila ay mamatay. Mga minamahal, ang iba sa kanila, their body was fall apart, mga minamahal, by saw and sword. Pinaghahati-hati yung kanilang kamay, yung kanilang paa, iba't ibang parte ng katawan nila, ang kanilang ulo. Sinachap-chap ang mga Kristiyano noon. Mga minamahal, ito'y ginagawa ng maraming mga Hudyo upang marami ang matakot at hindi na sumunod, mga minamahal. Pero nagugulat sila habang sinusunog nila ng buhay ang mga mananampalataya noon, habang pinapalapa nila sa leon ang mga mananampalataya doon, habang hinahati-hati nila through sword and saw, sa magitan ng lagari, linalagari nila yung iba't ibang parte ng katawan ng tao, sinachap-chap nila sa magitan ng espada. Nagtataka sila, mga minamahal, itong mga taong ito, bakit mamamatay na lang nakangiti pa? Susunugin na lang ng buhay, kaya pa nilang ngumiti, mga minamahal. Amen? Kaya pa nilang ngumiti. Papatayin na lang, mga minamahal, hati-hatiin na lang ang katawan, susunugin na lang ang buhay, pero nagagawa pa nilang ngumiti, mga minamahal. Tingnan po ninyo, si John the Beloved, mga minamahal, siya po ay in-execute.
Yung execution niya talagang mabangis. Kung mababasa po natin yan sa Book of Martyrs, mga minamahal na si John the Beloved, siya po ay hinulog sa isang kawali, mga minamahal, huge basin. Siya po ay hinulog sa isang kawali, kumukulo yung mantika, mga minamahal. Just imagine, ha? Para siyang ginawang prinitong manok, mga minamahal, na ilinagay doon sa loob ng huge basin, malaking kawali. Kumukulo ang tubig. Hallelujah. Hindi po siya pinarusahan ng ganun dahil siya kriminal. Hindi po siya pinarusahan ng ganung mabigat na parusa dahil siya po'y magnanakaw. Siya po'y tumanggap ng ganoong kabigat na parusa dahil siya'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siyempre, grabing execution. Hinulog siya sa kumukulong. Just imagine, i-picture out ninyo kung anong hirap ng buhay ng mga naglilingkod noon, mga minamahal. Si Beloved James, mga minamahal, amen, si Beloved James, siya po'y dinala doon sa southeast ng pinnacle ng temple ng Jerusalem. Ibig sabihin ng word na pinnacle, yung taluktok, mga minamahal, tuktok ng temple of Jerusalem, that's 100 feet. Siya po'y hinulog, mga minamahal. Hinulog po si James. At ang sabi ng history, mga minamahal, nagkalasog-lasog yung kanyang katawan. Just imagine 100 feet, ihuhulog ka. Kung i-estimate mo, that is 5, mga minamahal, to 6 stories ng building. Ganoon kataas, mga minamahal. Hinulog siya. Talagang nagkalasog-lasog yung kanyang katawan. Hindi po namatay si James, sabi ng history, church history. Pero kinuha nila, pinuli-uli si James pagkatapos ay pinagpapalo, mga minamahal, yung pamalo na punong-puno ng pako sa paligid na bawat hampas sa kanya, mga minamahal, nadadala yung laman at saka yung balat sa kanyang katawan. Ganon kahirap, mga minamahal. Amen? Pero they died in peace. They died with joy. Sila po'y namatay ng may kagalakan. Sila po'y namatay ng kapayapaan, mga minamahal. Why? They believe that there is life after death, and that life after death is greater than their present life, mga minamahal. Naniniwala sila na may buhay sa kabila ng kamatayan at pinaniniwalaan nila na yung buhay na yon sa kabila ng kamatayan ay masigit pa sa buhay na kanilang hinarap. Dahil ang mga Kristiyanong naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang kamatayan dito sa lupa ay pagbukas ng pintuan sa langit at doon ay mararanasan natin yung walang katapusang kagalakan, walang katapusang kapayapaan na pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya, tingnan po natin, mga minamahal, i-compare natin yung hirap ng mga apostole. The day of the execution, that is doomsday, yung grabing hirap ng mga mananampalataya. I-compare natin sa ating panahon ngayon. Wala tayo sa kalingkingan. Yung hirap nila, ikumpara sa trials natin ngayon, wala tayo sa kalingkingan dahil yung trials nila ay talagang balat sa balat, mga minamahal. Ibig sabihin, buhay talagang nakataya. Imagine, nag-worship sila, meron silang mga assembly, meron silang spiritual gathering, meron silang fellowship na ginagawa. Hindi katulad natin na formal at malayang-malaya tayo nakapagpupuri. Sa kanilang panahon, doon sila sa kagubatan. Ang iba sa kanila, naghahanap ng mga kuweba, mga minamahal, nagtatago. Dahil kapag sila'y mahuli, buhay ang kapalit, mga minamahal. Hindi po kagaya ngayong panahon talagang i-compare natin sa mga trials nila. Wala tayo sa kalingkingan. Pero magtataka ngayon, mga minamahal, kunting kalabit lang ng pagsubok, kunting kalabit lang ng problema, kunting saway, kunting pagtuturo, kunting pag-rebuke lang, hindi na dumadalo. Mga minamahal, hindi na naglilingkod. Lalo na kaya kung tayo po'y nasa panahon ng mga apostoles, na ganun ang sitwasyon ng ating pananampalataya, ng ating paglilingkod, ilan na tayong mabubuhan. Pero sa kanilang panahon, matapang nilang kinakaharap ang pagsubok, matapang nilang kinakaharap ang mga problema, matapang nilang kinakaharap ang bawat hamon sa buhay, mga minamahal, dahil alam nila na mayroon pong greater, mga minamahal, na blessing, reward, na inihanda ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. So ang ibig ko pong sabihin, mga minamahal, sila po ay namatay ng payapa. Sila po ay namatay na may galak sa kanilang mga puso dahil alam nila, mga minamahal, na masigit ang buhay sa hinarap isa sa buhay nila sa kasalukuyan. Kaya hindi sila natakot isuko, hindi sila natakot ibigay ang kanilang buhay. Kung sila'y mamatay alang-alang kay Kristo,
praise the Lord. Kung sila'y dumaan ng trials, alang-alang kay Kristo, purihin ang Panginoon. Kung sila'y dumaan ng mga problema, ng kapighatian dahil kay Kristo, ito'y pinapasalamatan nila. Dapat ay ganun din tayo mga Kristiyano, mga minamahal, maging kagalakan natin kung tayo po'y dumadaan sa pagsubok sapagkat sabi ng Biblia, kayo'y bahagi ng paghihirap ni Kristo sa krus. Kung kayo'y inaalimura, mapalad kayo. Kung kayo'y inuusig, mapalad kayo, pinamahal. Kung kayo dumadaan, mga minamahal ko, ng pagkukutsa ng maraming mga tao, mapalad kayo. Kung kayo naghihirap dahil kay Kristo, mapalad kayo. Kung kayo sinusubok dahil kay Kristo, mapalad kayo. Kung kayo nakakaranas ng iba't ibang pagsubok at suliraning hamon sa buhay, dahil kay Kristo, mapalad kayo dahil naging bahagi kayo ng hirap ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo pong mga mananampalataya, mga minamahal, wala po tayong ibang kailangan gawin kundi magtiwala sa Diyos, magtiwala palagi sa mahal na Panginoon. Charged in my own experience, mga minamahal, dumanas na rin po ako ng pagsubok na buhay at kamatayan ng aking dinaanan. Pero sabi ko, Lord, kung bubuhayin mo pa ako, maraming salamat, Panginoon. Kung gagamitin mo pa ako, maraming salamat sa mahal na Panginoon. Dahil hindi kalooban natin ang nasusunod. Sometimes, talagang dumaranas tayo ng problema, kahirapan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. But rest assured, mga minamahal, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal. Magtiwala ka lang sa Diyos. Ano mong pagsubok para maging peaceful ang isip mo, maging peaceful ang puso mo, ano mong pagsubok na naranasan mo, magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka mababalisa, hindi ka matatakot, hindi ka mababagabag dahil nagtitiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At dahil sa iyong pagtitiwala, mga minamahal, iingatan ng Panginoon ang puso mo, ang isip mo, dahil ang Diyos, mga minamahal, meron siyang kapangyarihan to keep our heart, protect our heart and our mind. Yun po ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya patuloy na maglingkod, magtiwala sa Diyos sa lahat ng ating mga kababayan na mga unbelievers, mga minamahal. Kung gusto ninyong maranasan ang kapayapaan at kagalakan, hindi maririp, hindi masayid ng kaisipan, na ipinangako ng Biblia. Basahin natin, mga minamahal, Philippians. Book of Philippians chapter 4, verse 6 and verse 7. Ano pong sinabi ng Biblia? Last verse na po natin ito, mga minamahal. Filipos, kapitulo 4, versikulo 6 at versikulo 7, mga minamahal, kindly po. For unto you it is given in the behalf 4 verse 6. From the book of Philippians chapter 4 verse 6, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa magitan ng panalangin at daing. Instead na tayo po'y matakot, instead na tayo po'y mabalisa, manalangin tayo kalakip ng mga malalalim na uri ng pagdaing at paghikbi. Sabi ng Biblia, kundi sa lahat ng mga bagay, sa magitan ng pananalangin at daing, na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, mga minamahal. Ating ipakilala, ipaalam sa Panginoon ang ating pong mga kahilingan. In verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod, kapayapaan ng Diyos na hindi maririp ng pag-iisip, ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So makita mo sino ang mag-iingat ng puso natin, ng ating mga isip, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kapayapaan na ibibigay sa atin ng Panginoon na hindi masayod, kapayapaan na hindi maririp, yun ang mag-iingat ng ating puso at ng ating kaisipan. Yan po yung mararanasan lamang natin yan kapag itiwala natin, ilagak natin ang ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras nito, para sa ating minamahal na mga kababayan, tanggapin ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paglingkuran ninyo ang Diyos. Isuko ninyo ang inyong buhay ng walang pag-alinlangan sa mahal na Panginoon. At ang kapayapaan na hindi masayod, kapayapaan na hindi maririp ng kaisipan na aming nararanasan, ito'y mararanasan. Hindi ito mabibili ng salapi. Hindi ito matumbasan ng salapi. Walang kasing halaga ang kapayapaan at kagalakan na ibibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Inyo pong itaas ang inyong mga kamay, tanda ng inyong mga pagsuko. At sumunod po kayo sa aking panalangin. Tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Sabihin po ninyo, ulitin po ninyo ang aking babanggitin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po'y narito sa iyong banal na harapan. Ako po'y nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Panginoon, tinatanggap kita na aking Diyos, Ari at ng aking buhay. Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kami may manalangin mga minamahal para sa inyo. Pagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Kahabagan mo po ang aming minamahal na mga kababayan. Bigyan mo po sila ng pagkakataong makilala ka. Papaglingkuran ka, mahal na Panginoon, upang isuko nila ang kanilang buhay at magtiwala sa iyo at kanilang maranasan, Panginoon, ang kapayapaan at kagalakan na hindi masayod ng kaisipan. Kapayapaan at kagalakan na hindi maririp ng kaisipan. Mahal na Panginoon, bunga ng aming pagtitiwala at pagsuko sa iyo ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating dikilang Diyos at meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal. Ang una ay ang pananampalataya. Sabi ng Bible, mga minamahal, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Ang produkto ng iyong mga minamahal pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos ay ang pananampalataya na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang pangalawa ay godly repentance and heartily devotion unto the Lord. Yan po ay taos-pusong pagsisisi na hindi po mula lamang sa ating mga puso, kundi mula mismo, o hindi lamang mula sa ating mga labi, kundi mismo ay mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po dumulong sa ating pong mga nearby, mga outreaches, ating pinapost in screen, at doon po kayo tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay ilulubog sa tubig, mga minamahal, just like Jesus Christ sa panahon ni John the Baptist. Siya po'y pumunta sa Jordan River at tinanggap po niya ang bautismo sa tubig. At ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Purihin ang ating dikilang Diyos. Tayo po'y manalangin para po sa ating mga pangailangang espiritual. Ano po ang ating mga pangailangang material? Sabi ng Biblia, be anxious for nothing, mga minamahal, but through prayers and supplication. Tayo po'y lumapit. Instead na tayo po'y mabahala, nabalisa, ipanalangin po natin sa ating mahal na Panginoon lahat ng ating mga pangailangan. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Mapagpala namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, mahal na Panginoon. Naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng mga bagay naming mga pangailangan. Hindi pa po binabanggit ng aming labi. Alam mo na Lord kung ano ang pangangailangan at kami dumudulog nagsusumamo na ayon sa iyong kalooban, ipagkaloob mo isa-isa ang aming mga daing, mahal na Panginoon, material man, financial man, lalo tigit sa spiritual naming panalangin na kami panghawakan mo. Anumang dagok sa buhay, anumang pagsubok sa buhay, ay manatili kami matibay at matatag at hindi po, mahal na Panginoon, hallelujah, mapihit ang aming mga puso sa pagtalikod sa iyo pag gusto'y manatiling umibig at nagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, para po sa ating mass healing. Tayo po ay mayroong mga karamdaman, ipanalangin po natin ng kagalingan. May mga problema po tayo, ipanalangin po natin ng kalutasan. So unang panalangin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, sapagkat sabi ng Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So unang panalangin ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal, tayo po sama-samang manalangin sa mga oras na ito. Inyo pong ilagay ang inyong kabilang kamay para po sa ating mga webcast viewers. Ilagay po ninyo ang inyong kabilang kamay sa screen ng inyong mga gadget at ang kabilang kamay sa inyong katawan, parte ng inyong katawan na mayroon pong karamdaman. Mga minamahal, tayo po manalangin sa oras nito. Hallelujah! O pagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoong Hesus, kami kahabagan mo at kawaan mo, mahal na Panginoon. Batid mo na sa iyo kami umaasa. Batid mo na sa iyo kami nagtitiwala na nanalig ni Ikaw ay buhay. Makapangyarihan Diyos namin pinaglilingkuran, walang imposible. Walang mahirap sa iyo. Iunat mo pong pagkalan mo kumain, mahal na Panginoon, ipatong sa aming mga ulo at sa unang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor. Anumang karamdaman ay gumaling, anumang problema ay malutas, cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus.
demons of doubt, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty, began, sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, ano mga curable sicknesses and diseases, cast out right now, in Jesus' name. Mga panghina, panlupaypay, mga panlamig, lumayas ka, mga panggalinlangan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ating mahal na Panginoon, luwalhatiin po ang kanyang dakila at banal na pangalan para po sa ating mga karagdagang mga announcement, mga minamalang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Huwag po natin kakalimutan yung ating regular na programa, mga minamahal, ating Miracle Hour. Ito po ay every mga minamahal 7 o'clock in the evening hanggang alas 8 po ito ng gabi. Mga minamahal, ito po ay gabi-gabi nating isinasagaw maliban sa gabi ng Miyerkules dahil mga minamahal, that is because of conflict of schedule dahil ang ating gawain every Wednesday ay nagsisimula ng alas 4 at ito'y hanggang alas 8. So ibig sabihin, mga minamahal, wala na po tayong oras para mga minamahal Miracle Hour. Kaya every Wednesday night, ipagpaumanhin po ninyo mga minamahal. Mas minabuti po namin na wala po muna tayong Miracle Hour. Total, meron naman po tayong gawain ng mga minamahal regular services natin. So ang Diyos ang magpala sa atin, ating gawain dito po sa dako ng mga minamahal Sunto, Tala, Lumbangan, mga minamahal ating regular na gawain dito ay every Wednesday alas 4 po ng hapon at tayo po natatapos alas 8 ng gabi. Every Friday overnight prayer po natin alas 10 ng gabi tayo po nagsisimula at tayo po natatapos ng madaling araw ng Sabado alas 3 ng madaling araw. Every Sunday po ating general worship mga minamahal, tayo po ay nagsisimula ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon, tayo po, minamahal ko, ay natapos. Patuloy po ang ating mga Bible study, mga minamahal sa dako ng, ito po ay gawain na po, mga minamahal sa dako ng sindangan. At ginawa po natin itong, for the meantime, ay Sabado, mga minamahal ang ating schedule doon, gawa ng kulang po tayo ng tao. Kaya minabuti po namin na gawin po itong Sabado, pansamantala, mga minamahal. Bilang ating mahal na Panginoon, kapag magdagdag ang ating dakilang Diyos ng mga tao na gagamitin niya sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay ililipat po natin ang schedule sa araw ng linggo. Ito po ay mga minamahal na sa dako ng barangay Balok, mga minamahal sindangan, mga minamahal Sambuanga del Norte, ang ating gawain sa dako ng sindangan. Ito po ay regular every Saturday, alas 10 ng umaga tayo po ay nagsisimula at tayo po natapos alas 2 na po ng hapon. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat at wala naman po tayong mga karagdagan pong mga announcements sa ngayon. Tayo po sama-samang manalangin para po sa ating closing prayer, mga minamahal. Pagpalain po tayong lahat ng ating buhay na Diyos. Let us pray. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa dakilang tagumpay na pinagkaloob mo sa amin. Kami nagpapasalamat na malayang-malaya naming naisasagawa na may pangaral ang dakila mong ebanghelyo, mga mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga oras na ito. Aming panalangin na pagpalain mo nga mga kapatiran, sila'y pag-ingatan mo, patnubayan mo, maging sa aming pagtulog sa buong magdamag, patulugin mo kami na mahimbing, ilayo mo kami sa masamang mga panaginip at mga pangitain, bukod sa aming pagpikit, ikalawalhatian mo ang aming makita. Sa buong magdamag, pag-ingatan mo kami hanggang sa araw ng bukas, muli mo kaming gisingin at taglay ang kagalakan at kasiglahan sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Walatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating dakilang Diyos. At hanggang sa muli, mula po dito sa ating studio, mga minamahal sa ating technical site, beloved brother Joas Abad, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.